May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Ang aswang. Ito ay kwento ng aking ina tungkol sa isang kabarangay nila noon sa probinsya na nakakapagbagong anyo mula tao, pababoy ramo. Minsan, sa isang biyahe ay tumigil daw ang kanilang jeep pansamantala sa tabi ng ilog. Yung kabarangay daw nilang pinaghihinala ang aswang ay dumadaing na nagugutom na raw siya. Paalis na sana ang jeep ngunit wala pa yung kabarangay nilang aswang. Hinanap daw nila ito at sa di kalayuan ay may nakitang isang itim na baboy na kumakain ng damo. Pinaigting nito ang kanilang paniniwala na aswang nga ang kabarangay nilang yun. Sa iba pang kwento, ang nasabing aswang ay pinaghihinalaang kinain ang kanyang pamilya sa sobrang gutom. Mahirap paniwalaan ang kwento, ngunit noon pa may sumasagi na sa isip ko, paano kung ang mga aswang ay isa sa mga species ng mga tao? Hindi ba't ang mga hayop ay ganun din? Isang tanong na mahirap hanapan ng sagot. Ang higanteng pusa. Ito ay isang pangyayari na di ko kayang maipaliwanag. Kung nangyari ba dahil bata kami o dahil tinatakot lang kami ng matatanda. Isang gabi sa Sampaloc, Manila, matapos naming maglaro'y nagdesisyon kaming magkakaibigang umuwi na. Hindi agad kami nakauwi dahil sa takot. May nakita raw na malaking pusa ang isa naming kalaro. Agad kaming bumalik sa compound na aming pinaglalaruan at kinwento ito sa mag-asawa at kay Ryan na kapitbahay namin. Ayon sa mag-asawa ay nakita rin daw nila itong tumatakbo sa bubong. Nakita rin daw ito ni Ryan at sabi niya ay dapat naming habulin ito. Ayon kay Ryan, nakita niya na may kagat-kagat na tsinelas ang malaking pusa. Nag-alapulis kaming mga magkakalaro noon at inimbestigahan ang mga naganap. Napagdesisyonan naming bumalik sa lugar malapit sa puno ng mangga kung saan di umano'y nakita ang pusa.
Laking gulat namin nang makakita kami sa baba ng puno ng isang pirasong tsinelas. Ang di umano'y tangay ng pusa. Nagsitakbuhan na kaming lahat pauwi dahil sa takot. Sa tingin ko'y tinakot lamang kami ng mga matatanda para kami umuwi dahil gabi na. May mga paliwanag sa mga tila di kapani-paniwalang pangyayari. Kailangan lang daigin ang takot para mangibabaw ang katotohanan. Ang San Telmo. Ayon sa aking Tito Andong, ang San Telmo raw ay isang bolang apoy na nagpapakita sa iyo para ika'y akitin. At bakit ka nito aakitin? Upang kunin ang iyong buhay at masama ka sa mundo ng mga engkanto. Ang kwento ni Tito Andong, naglalakad daw siya sa gubat nang may makita siyang lumulutang na bolang apoy. Alam na raw niya agad na ito'y isang San Telmo. Ngunit sinundan pa rin niya ito. Tila naaakit daw siya sa apoy. Sinundan niya ang San Telmo hanggang sa lumubog ito sa ilog. Sinundan niya raw ito at lumusong siya sa ilog. Palalim na raw ng palalim ang nararating ng San Telmo sa ilog. At palalim na rin ng palalim ang nalalangoy ng aking tito. Sa puntong ito, biglang natauhan si Tito Andong. Kaya bigla siyang umahon. Nakaligtas siya sa pangaakit ng San Telmo. Naikwento ko to sa isang kaibigan at laking gulat ko na sa probinsya nila ay may mga ganito ring kwento. Sadyang napakalawak ng tradisyong Pilipino pagdating sa mga ganitong kwento. Tik-tik. Talamak na ang mga kwento tungkol sa mga malignong umaatake sa gabi upang kainin ang mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga buntis. Kahit saang lugar sa Pilipinas, may sariling bersyon ng ganitong kwento. At maging sa kamay nilaan ay hindi ito mawawala. Nakatira kami noon sa Sampaloc, Manila. Double deck ang kamang hinihigaan ko't nakapwesto ako sa taas. Ang gilid ng mismong hinihigaan ko ay bintana na tanaw ang mababang bubong ng aming kapitbahay.
Ang nasabing bubong ay maaaring tapakan ng tao dahil may sampayan dito. Mayroon kaming dalawang kapitbahay na buntis noon. Kinaumagahan, pagising ko'y tinanong ako ng aking ina kung may naramdaman daw ba akong dumaan sa bubuong nung gabi. Ang sabi ko'y hindi ko alam. Saka kinuwento sa akin ng aking ina na yung isa naming kapitbahay ay kinatok daw ng isang tila lalaking sobrang itim at pulang-pula ang mga mata. Nang makita raw ng tik-tik na nagising yung kapitbahay namin, dali-dali raw itong tumakbo at dumaan sa bubong sa tabi ng bintana namin. Sa totoo lang ay kinabahan ako noon at di ako natulog sa kama ko kinagabihan.